nostalgic ko kay nakita na ako mga kauban sa City Hall kaniyan ko and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakahon-ahon ako sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon, nilagan na lang ko o mayor. No! Wala na lang ko nilagan ko vice president. Vice president gani, magdang na tayo ng President na! President na! okay na lang pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan. Mga kababayan, naging emosyonal itong si Vice President Sara Duterte nang dumalo siya sa isang event dyan sa Davao City. Ano ho ba ang rason kung bakit naging emosyonal siya dyan? Yan ho ang tatalakayin natin sa video nito mga kababayan. Pero bago yan, pasadahan muna natin itong naging pahayag nitong si Trillanes, no? Pantakin nyo mga kababayan. Sinabihan niya nga parang kulto na raw itong mga supporters nitong si Tatay Digong, Kahit daw mali na para sa kanila, tama pa rin yun mga kababayan. Pantakin mo, no? Ito nga si Trillanes, yung mga lumalabas ho sa kanyang bibig, dala ho yan ng sama ng loob niya, kaya Tatay Digong, Ngayon ko lang naisip mga kababayan, napakasakit ho pala talagang mabasted. Kasi ho hanggang ngayon, bit-bit pa rin ni Trillanes yung sama ng loob niya kay Tatay Digong nang binasted siya. Na gusto niya sanang makipag-tandem, no, nung tatakbo si Tatay Digong. Kaya mga kababayan, itong si Trillanes, lahat to papasukan niya na, mapabagsak lang itong mga Duterte. Tignan nyo ngayon mga kababayan, naging tuta na ho siya nitong administrasyong ito, no. Nakatanggap ng pera, siya mismo ang nag-asikaso, no? Kumbaga, siya ang naging ulo para mabayaran itong mga ICC, mga kababayan, nang madala doon si Tatay Digong sa daig. Tingnan nyo naman ho ang nagagawa ng sama ng loob nitong si Trillanes. Tapos sasabihin niya pa na parang kulto daw ang taga-suporta nitong si Tatay Digong. Siya ho ang parang kulto, mga kababayan, sa pagpapakalat ng fake news, no? At maling naratibo. Pansinin nyo mga kababayan, mula na nga lumabas siya mga 18 Marines na yan. Tahol na ho ng tahol itong si Trillanes, hindi na ho natigil. Kasi mga kababayan, pilit niya nga dinidinay, no? Pilit niyang pinagtatanggol ang kanyang sarili kahit huling-huli na ho siya sa ginawa niya nga pagkikipagtransaksyon, no? Ng patalikod dito sa ICC mga kababayan. Para lang magipit ngayon si Tatay Digong sa dahig. Itong si Trillanes na mga kababayan, wala na dapat ito sa mundo ng politika, no? Kasi hindi naman ho to credible, sinusuka na nga ho yan. Dun sa kanilang lugar sa Caloocan nang tumakbo siya, hindi na rin nanalo. Baka nga ho pambarangay, kahit pambarangay, hindi pa rin yan manalo. Kaya ngayon, ang ginagawa na lang niya, nagpapakaaso na lang siya. O ginagawa na lang ho siyang tuta ng administrasyong ito, no? Kumbaga mga kababayan, makikinabang si Trillanes, makikinabang din ang administrasyon sa kanya. Gamitan lang sila mga kababayan. Pero tignan natin pag si VP Sara ay lumitaw, no, o naging presidente sa 2028. Baka gumapang pa ito si Trillanes mga kababayan, magmakaawa kay VP Sara. Tignan natin si Trillanes. Baka pagdating ng 2028 lahat ng sa mga sinasabi niya tungkol sa mga Duterte, kainin niya lang mga kababayan. O wag na muna natin pag-aksayahan ng oras itong si Trillanes, Hindi naman ho siya, hindi ho siya worth it pag-asaya ng oras. Ito, dedirekta na tayo dito kaya VP Sara mga kababayan. Dito ho kasi sa ating video, naging emosyonal. Itong si Vice President na nga dumalo ho siya sa isang event dyan ho sa Davao. Nang malaman ho natin ang kanyang rason kung bakit ho siya naging emosyonal, tapusin nyo ho ang video ito. Pero bago yan mga kababayan, isang like, share, subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel.
Ito daw mga nagtindog sa atubangan, nagyaw-yaw ang nasa likod na daw sila kita. Okay, pwede na siguro maglingkod ang uban. Sa Philippine Association of Local Government Accountants Incorporated, sa inyong imbitasyon kanako na matambong sa inyong 8th Mindanao Geographical Conference. Thank you. Thank you very much. Hebalo mo, basta makadawat ko og mga imbitasyon na dinhi sa Davao City ang panagtapo, ginadawat gidayon ako na kay matagaan manggugo og higayon nga muuli dinhi sa Davao. Pagkakita nako pagkakita nako sa ako ang kauban kaniadto sa City Hall, na nostalgic ko, na bati na ko ang ako ang kamingaw sa Davao, sa Mindanao. Kagahapon, so muna, malipay yun ko, basta makadawat ko o invitasyon kay matagaan na ko o opportunity na muli sa amo ang balay, makita ako ang mama, makaistorya o personal ako ang mama. Unya, makauli, magamit ako ang kanang bahiko na kung imuhan yun ang kama na binatulugan nimo. Dito magod sa Manila, nag-arkila lang niyo. Balay. So, hindi ni komportable kung asa ni nagapuyo kay dili siya amo ang balay, pero yung mag-amping kay dili kami ang tag-iya sa balay. So pag makauli ni dili sa some sort of a safe space para sa amoa sa pamilya. And na-nostalgic ko kay nakita na ako mga kauban sa City Hall, Karianto, and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakagagalina, nakahun-ahon ako sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon, dagan na lang ko mayor. No. Wala na lang ko nilagan ng Vice President. Vice President Gani, magulak na tayo ng okay na lang pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan. Okay kayo! Wow! Sinuhon na sa bumbang! Sa sobra nimo ba ka-komportable sa inyong kaugalingon nga kama, sa inyong kaugalingon nga balay, niabot ni kagabi, mga 7 na sa gabi, di kami sa laing lugar sa Mindanao. Nagsugod ko og tulog, 9 sa gabi, yung mata ko, 9 na sa buntag, 12 hours ko, dire-diretso ako ang tulog. Hinala siya ka comfort zone
sa ako ang muuli o Davao. Dili na ako mabuhat bisan asa. The comfort that Mindanao gives me, I do not get anywhere else in the world. Kagahapon, naami sa nihapit mo yung Cagayan de Oro, pero kajutra kaayo, wala namin nigawas sa Lagindingan Airport. Nidiretso mi sa Iligan, kalimisita na mo ang mga hatag min moral support sa mga kaigsuunan nato na naagian sa Baguio. Naghatag po ni og relief goods. Nakaistorya po na ako ang mga tao. Pagkaman ni diretso mi sa Lanusa, sa Surigao del Sur. Unya, diretso mi sa Cortez, sa Surigao del Sur gihapon. Unya, diretso mi sa Tandag, Surigao del Sur. Pagkahuman, diretso na mi diri sa Davao para mag-andam sa inyuhang event karong hapon. Ako unta itong mag-andam, pero murang kamo ang nakapangandam, ako ang nakuratan sa inyuhang tanan. Excited lang, men! Pag sulod na ako dito ganina sa hallway, daghan kayong naghulat sa ako o daghan ang nagpaabot sa ilahang suporta. Isa po na, dungag na ako nga pagpasalamat. Kanina nag-ingon ko, salamat kayo sa inyong imbitasyon. Tungod kay bawo mo, sugod tong nag-resign ko sa Department of Education. Samot na to, nag-declare ko na mudagan ko o president. Daghan kaayo ang nag-cancel o ilahang mga imbitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto na matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. So, magpasalamat ko kay nagitagaan gihapon ko ninyo o oras o higayon na makauban mo, makahatag og mensahe para sa inyong convention. Ang ikaduha na ako na pagpasalamat, mao ang pasalamat nako personal sa inyong tanan sa padayon ninyo nga pagsalig og suporta sa ako o sa amo ang opisina o sa ako ang mga kauban sa Office of the Vice President. Dako kaayo tabang kanamo ang inyong suporta. Ang sunod na pagpasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo ni og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Kay bawo mo ang amo ang gahom, dili siya gikan sa amo ang apelyido, dili siya gikan sa amo ang pamilya, dili siya gikan sa amo ang mga posisyon dinhi sa Davao, kundi gikan siya sa inyuhang tanan mga kaigsuonan ng Pilipinas. Kamo ang nagtukoy, kamo ang naghatag sa amo sa posisyon, kamo ang naghatag sa amo sa gahom nga ginapuktan namo karon. Mao na ang amo ang pasalamat di gyud mahurot kay dako kaayo siya nga utang nga kabubuton namo kaninyong tanan. Ang sunod nga pagpasalamat maugikan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nagbisita ko sa iyaha atong bulan sa Enero, duha ko kasimana nga aking istorya sa iyaha o pirmi niyang ginausap-usap ka nako nga ipaabot sa tanan. Ngun siya ipaabot sa tanang maminaw nga Pilipino ang ako ang pasalamat
sa ilahang pag-ampo para ko makauli sa Pilipinas ug sa ilahang suporta. Bisan pa man o na ako sa layong lugar. Napaabot niya ang iyang walay puas na pasalamat kaninyong tanan. Since today is February 25, 40 years anniversary of EDSA, I'd like to give you a message about the EDSA People Power Revolution in relation to your team. 40 years ago, on the streets of EDSA, unarmed Filipinos faced tanks with nothing but courage in their hearts. They stood for one thing: accountability. Today, you are gathered under the theme Lead, Grow, Excel. In a time of rising public desperation, where people are betrayed by the very inaction and indifference of government institutions, your theme is not mere words or decorations. They question what you stand for. Filipinos are rightly demanding to know where the money went, while they lose their homes and livelihoods to every storm. When budgets are bloated, but no tangible progress is felt, that is not technical error. That is failure of integrity in the budget process. To our accountants and finance officers, you are the unseen guardians of public trust. Your signature can release funds, or it can stop abuse. When the numbers do not add up, courage means saying no, even when it is uncomfortable, even when it is lonely. To our punong barangays, treasurers, and SK leaders, the budget that you protect from corruption is the protection of every Filipino family. Every transparent audit is an act of patriotism. February 25, 1986 has taught us that change does not always begin in the halls of authority, but it begins with conscience. We must all lead with principle, grow with integrity, and excel not by compliance alone, but with courage in our hearts. Accountability is a lonely road. Monang daghan ang muhilom na lang. And in the Philippines, it is a lonely road to nowhere. To stand firm in the face of threats, harassment, and bribery requires courage. But remember, when you feel lonely, every time you uphold what is right, you honor the spirit of people power. 40 years later, we are in this hall. The call is the same. Serve with integrity, protect the public trust, ug siguraduhon nato nga ang gobyerno magpabiling sulugoon ilalong sa mga tao. Ilabi na gyud sa mga kabus, gidaog-daog, o
sa mga walay gahom. Mga kaigsunan ko, higugmaon nato ang Pilipinas. Alang sa Diyos, sa nasod, o sa matang pamilyang Pilipino. Syukran.